Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obed. At ito na po ang pagpapatuloy ng kwento ng ang kinatatakutang araw ng mga taga-baryo. Ikatatlong tagpo. Pakinggan natin. Anak nang! Buhay pa! Agad itinutok ni Tiyo ang armas sa babaeng aswang. Ngunit ganun na lamang ang pagbaba ng baril sa isang dahilan. Tiyo! Barilin mo na siya! Nataranta kong sabi. Pero hindi man lamang umimik si Tiyo. At sa halipay, napahampas sa sariling ulo. Naman! Bebas! Anong klaseng kalokohan yan? Mabuti na lang hindi kita nabaril. Makukulong pa ako ng wala sa oras dahil sa kalokohan mong baliw ka. Hindi mapigilang sabi ni Tiyo Nesto. Ako naman na nagtataka. Tiningnan maigi ang karap. Katulad ni Tiyo. Laking pasalamat ko na rin na hindi ito natamaan ng bala dahil mukhang makukulong nga si Tiyo nang dahil lang sa isang baliw kung nagkataon. Ang babae ay nagdamit ng kagaya kay Matilde. May bit-bit pang maliit na biik na siguro'y kinuha na naman sa babuyan ng taga rito sa amin. Puno ng panghihinayang na bumalik kami ng bahay. Nagising na rin si Lolo dahil siguro sa lakas ng putok ng baril. Pupungas-pungas pang sumalubong si Lolo sa amin. Iginiya ko naman siya pabalik dahil wala naman ang dapat ipag-alala. Nalin lang lamang kami. Anong oras na? At gising pa kayong dalawa. Dapat siguro matulog na tayo ngayon. Tatandaan nyo, bukas na ang nakatakdang araw ng paglusob ni Matilde rito sa ating baryo. Sambit pa ni Lolo. Iyan kasi si Bebas pa. Biruin mo ba naman? Nagdamit ng kagaya kay Matilde. Mabuti na lamang at hindi tinamaan. Kung nagkakataon, napatay ko pa siguro. Nakabusangot na sagot ni Tiyo Nestor. Natahimik na lamang kaming tatlo. At isasara na sana ni Tiyo ang pintuan nang tumawag si Bebas. Si Matilde, darating bukas. At kukuhain niya lahat ng sanggol dito sa sinda ko. Hahanapin niya rin ang kanyang asawa. Saad ni Bebas. Na halos ibulong na lamang ang mga salita. Pahimas-himas pa. Sa tiyan ng biik na bit-bit-bit-bit niya na gusto na rin kumawala sa kanyang mga kamay. Walang pasabing isinara ni Tiyo ang pintuan ay sa pakinggan pa ang sasabihin ng babaeng baliw. Dismayadong bumalik na lamang si Tiyo sa kanyang kwarto. Maging si Lolo na naistorbo na ang pagtulog. Pinatay ko na rin ang ilaw sa sala at nagtungo na rin ng kwarto. Ngunit hindi agad ako nakatulog dahil si Bebas ay nananatili pa rin sa bakuran. Salita ng salita. Bukas, kukuhain ni Matilda lahat ng sanggol sa sinda ko.
Lalapain at kakainin ng buo. Bukas! Kukuhain ni Matilde lahat ng sanggol sa baryo natin. Ngunit, ang mga tao, ang hangal, hindi si Matilde. Paulit-ulit na sambit ni Bebas. Ngunit sa paulit-ulit niyang pagsabi, inaguluhan tuloy ako. At mas lalong gusto kong malaman kung sino nga ba yung sinasabi nilang si Matilde. Ngunit sa kabila ng kaisipang iyon, binaliwala ko lamang din dahil pwede namang walang katuturan ang mga sinasabi ni Bebas. Gawa ng wala lamang siya sa tamang pag-iisip. Ilang sandali pa. Nakahinga naman ako dahil lumakad na si Bebas palayo. Habang papalayo siya, sinasambit pa rin niya ang mga salitang iyon. Paulit-ulit. Napapailing-iling na lamang ako. At sumampa na sa higaan. Lumipas naman ang gabi. At naging payapa ang lahat. Kinabukasan, hindi na makalabit ang mga tao dahil sa paghahanda sa pagsapit ng gabi. Kung titingnan maigi, parang lulusob sa isang madugong labanan ang lahat, na maging ang mga bata na nasa edad 8 hanggang 10 ay may hawak-hawak na patalim. Hindi na rin delikado dahil mukhang sinanay naman ang mga ito. Habang papuntang pamilihan, hindi ko talaga maiwasang mapatingin sa paligid. Namamangha lamang sa mga katapangang makikita sa pagmumukha ng bawat isa. Halatang gustong matigil na ang banta na dulot ni Matilde. Ngunit para sa akin, sino nga ba talaga ang babaeng ito na sinasabi nilang isang aswang? Lo, sino po ba talaga si Matilde? Ilang araw na rin po ako dito sa bayan natin pero hindi ko pa siya nakikita. Tanong ko kay Lolo na namimili ng itak. Apo, mamayang gabi, makikita mo na kung sino talaga iyang si Matilde. Hayop pa sa lahat ng hayop. At halimaw sa lahat ng halimaw. Napatingin na lamang ako kay Lolo. Sumunod na rin ako sa kanya upang mamili ng gulay sa kabilang dulo ng pamilihan. Ngunit napahinto kami ni Lolo dahil sa sobrang daming taong nagsisiksikan. Hindi na maraanan. Pansamantalang iniwanan na lamang ako ni Lolo sa tabi. At siya na lamang daw ang susuot doon. Hindi ko naman kilala ang kanyang mga suki. Kaya hindi pa pwede na ako ang mamili. Sa gilid, sa tabi ng saradong tindahan, ay doon ako pumesto. Nakatayo lamang ako dahil wala namang mauupuan. Nilibang ko na lamang din ang aking sarili sa pagtitingin sa mga dumara. Hanggang sa may babaeng bigla na lamang huminto sa aking tabi. Nakabalot ng tela ang kanyang mukha. At mga mata lamang ang nakikita. Sinulyapan ko lamang siya. At hindi na nag-abalang umimik dahil hindi naman siya nagsalita. Nakatayo lamang siya sa tabi ko sa loob ng mahabang minuto.
Hindi na rin ako nakapagpigil na magtanong nang makaramdam ng pagkailang sa presensya niya. Miss, kilala mo po ba ako? Dikit ka kasi ng dikit sa akin. Sabi ko na bahagya pang nag-aalangan dahil baka masamain niya ang pagkakaintindi sa aking sinabi. Bilhan mo ako ng 3 mansanas at 1 kilong saging. Sambit ng babae. Napakunot ang aking noo sa sinabi niya. Lalo pa nang inabutan ako ng pera. Itinulak pa niya ako papunta sa katapat na tindahan upang maibili ng prutas. Kahit nagtataka, ibinili ko na lamang siya. Natatawa pa nga ako dahil pumayag ako sa utos ng taong hindi ko naman kilala. Nang makabili na, iniabot ko sa kanya ang 2 supot na pinaglagyan ng mansanas at saging. Ibabalik ko na rin sana ang sukli. Ngunit tumalikod na siya bago ko pa maiabot. Mabilis at dire-diretso ang kanyang paglakad na hindi ko na nasundan dahil sa nagkukumpulang mga tao. Isa pa, hindi ko rin po pwedeng iwanan ang mga pinamili at baka masermonan ako ni Lolo. Napailing-iling na lamang ako na ibinulsa ko ang baryang sukli. Ilang sandali pa ay dumating na si Lolo. Bit-bit ang 2 supot ng gulay. Binitbit ko na rin ang iba pang supot na nauna naming binili at dahan-dahan nang naglakad palabas ng pamilya. Habang papalabas kami, narinig pa namin ang paalala ng taong may ranggo sa pamilya. Hanggang 2:00 lang tayo rito sa pamilya na. Paumanhin at paunawa sa lahat. Magsasara tayo ng maaga dahil 8 ngayon ng buwan. Baka maabutan tayo ni Matilde at maging huli sa atin ang lahat. Yung mga bagong dating, pakibilisan na ho ang kilos. Sambit ng lalaki. Nagsikilos naman ang lahat at makikita talaga sa mga pagmumukha ang takot. Mababakas din ang pagkabahala at mas lalong hinigpitan ng hawak sa mga magulang na may dalang anak. Binuksan na rin ang malaking pinto ng pamilihan upang makalabas ng mabilis ang mga taong palabas na. Isinara na rin ang pintong pasukan para hindi na madagdagan ang mga mamimili at baka hindi na aabot sa nakatakdang oras ng pagsasara. Nang makalabas na kami ng pamilihan, nag-abang na kami ng tricycle sa sakayan. 1 oras din mahigit ang pag-aantay namin bago nakasakay. Matao kasi. Kung kaya't hirap kaming makasingit agad. Habang lula ng tricycle, sa likod ako nakapwesto. Malinaw kong nakikita ang aming nadadaanan. At isa na ron ang babaeng nag-utos sa akin sa pamilya. Mabilis siyang naglakad at walang lingon-lingon. Nang tumapat ang tricycle sa kanya, kumaway pa ako pero umiwas siya ng tingin na para bang ayaw makakita ng tao. Ipinagkibit balikat ko na lamang din yun at hindi na masyadong inisip. Hanggang sa nakarating na kami sa bahay. Naging aligaga na rin kaming 3 sa paghahanda ng mga patalim at panlaban sa paparating na banta ni Matilde. Lahat ng patalim sa bahay, mapurol man o matalas, ay nakahanda na sa mesa.
Bawat haligi at bintana ay meron ng nakasabit na lanang may orasyong proteksyon. Si Lolo pa ang gumawa nun. Nayari sa pinakuluang katas na lana ng niyog. Ugat ng kamangyan. Tinik ng suha. At iba pa na hindi ko na mapangalanan. Sabi ni Lolo, ay epektibo rin gamitin sa mga sugat. Si Tiyo naman ay tiningnan at inayos ang mga pangontra sa labas na inilagay nung nakaraang araw. Tumulong na rin ako sa pag-ayos ng mga bitag sa iba't ibang bahagi ng bakuran. Nang matapos ang lahat-lahat, handa na ang buong bayan ng Sindako sa banta ni Matilde. At pagsapit ng gabi, humagupit na nga ang mapangahas na pwersa ng aswang. Pasado 9:00 ng gabi, nakabibinging katahimikan na ang bumalot sa paligid. Mulat na mulat ang mga mata ng mga taga-baryo, habang mahigpit na nakakapit sa hawak na patilim ang kani-kanilang mga kamay. Alisto. At tinalasan din ang pandinig, lalo na ang paningin. May ibang nagroronda sa labas. Mga kalalakihang may bitbit na naglalakihang bareta at palakol. Si Tiyo naman ay nakaabang sa labas. Nagkakape sa harapan ng sinusunog na tuyong dahon, habang may nakasukbit na itak sa tagiliran at may hawak na armas. Na siya ring armas na ginamit niya nung nakaraang gabi. Armas na ginagamit panghuli ng ibon dati. Ngunit ngayon ay kinargahan ng balang tanso upang ipanlaban. Bala na mabisang panglaban sa isang aswang. Si Lolo naman ay nakaupo sa may pintuan. Katulad ni Tiyo, may hawak din siyang pangontra at patalim. Tahimik lang din akong nakamasid sa likuran ni Lolo. Paglipas ng mga oras, lumalim ng lumalim ang gabi. At sa pagpatak ng hating gabi, nagsimula ng magparamdam ang kampo ng kadiliman. Mula sa kung saan, isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Lahat napatigil at napatingin sa kung saan ito nagmula. Kanya-kanya na rin sa pagkilos ang mga kalalakihang nagroronda at pinuntahan ng pinagmula ng sigaw. Napatayo na rin si Tiyo at ikinasa na ang bitbit na armas. Si Lolo naman ay inabot na sa akin ang karet. "Dito ka lamang, Samuel," bilin pa ni Lolo sa akin at nagmamadaling lumabas. Ngunit nakailang hakbang pa lamang si Lolo mula sa pinto dahil pinatigil siya ni Tiyo. "Pa, pumasok sa loob," sabi ni Tiyo at sumenyas na mag-ingat. Dahan-dahang bumalik si Lolo at parehas kaming tiningnan ng kilos ni Tiyo. Ang baril ni Tiyo nakatutok sa madilim na bahagi ng sagingan sa bandang unahan. At dahan-dahang lumipat paikot patungo sa bahay. Kinakabahan na kami ng husto. Lalo pa nang umangat ang paningin ni Tiyo sa bubong. At walang pasabing
pinaputok ang baril. Gulat pa kaming pareho ni Lolo dahil sa mismong harapan namin bumagsak ang may tama sa ulo na aswang. Nang isa ito. At sa katuluyan ng tumigil sa paggalaw. Nagmamadaling lumapit si Tio at tiningnan ng aswang. Patay na. Aniya, at hinila na ito palayo. Ngunit muli kaming naging alisto. Sapagkat maririnig na rin ang iba't ibang sigawan ng mga kapitbahay. May sigaw na nanghihingi ng saklolo. May sigaw ng daing mula sa sakit. At may sigaw na gawa ng kalabisang takot. Habang abala sina Lolo at Tio sa pagmamasid sa labas, nananatili ako sa loob ng bahay. Hindi rin mapakali. Kinakabahan sa mga susunod na mangyayari. Nakaupo ako sa upuang gawa sa kahoy na nakaharap sa nakabukas na pinto. Makikita ko naman sina Lolo at Tio na nakatayo sa bakuran. Nasa labas lamang ang aking tingin. At parang nakalimutan ko na ang nasa paligid. Ilang sandali pa. Nagtaka na lamang ako dahil parang may gumapang sa aking paanan. Hindi ko yun masyadong pinansin dahil parang gumagalang langgam lamang ang gumapang. Pahampas-hampas pa nga ako sa aking paa upang mawala iyon. Ngunit habang tumatagal, hindi na maganda ang nangyayari dahil namamasa na ang aking mga paa at unti-unting humahapdi. Nang mainis ako sa kung anong gumagalaw sa may paan, yumuko ako at tiningnan. At doon na umurong ang aking katawan sa nabungaran. May aswang na nakapasok at palihim na kinakalikot ang aking paa. Bago pa man ako nakasigaw, dinambahan na ako nito at dinaganan. Buong lakas ko namang pinigilan ng mga kamay nitong gusto ng kalmutin ang aking mukha. Mabuti na lamang at nakita agad ni na Lolo at Tio ang mga nangyayari. Tumama rin kasi ang aking likuran sa maliit na mesa at nakagawa ng ingay. Pagpasok ni Tio, agad-agad niyang pinaputokan ng aswang. Tumama ito, ngunit dumaplis lamang. Hinagisa naman ito ni Lolo ng lana at doon na napadaing ng husto ang aswang. Sinubukan pa nitong dumaan sa bintanang dinaanan kanina na hindi ko na namalayan na nabuksan na pala iyon at nakapasok. Ngunit bago pa man ito makalabas, muli itong pinaputokan ni Tio at tumama sa dibdib ng aswang at pinaputokan pa ng isa at tinamaan sa ulo. Nalaglag sa bintana ang aswang at pagkahulog na ito sa lupa, tila nawala na ito ng buhay. Namutla ako ng mga sandaling yun. Kamuntikan na talaga. Agad namang pinatigil ni Lolo ang pagdurugo ng aking mga paa. Mula sa iilang kalmot, mula sa kalmot ng aswang. Lintek! May isa pa! Biglang sabi ni Tio at nagmamadaling lumabas. Bago siya tuluyang makalabas, isang aswang ang agad na sumalubong. Mabuti na lamang at mabilis si Tio, kaya nagawang makailag.
at napaputokan din ng aswang. Kung nagawang ilaga ni Tiyo ang aswang na yun. Ngunit sa sunod na pagsugod ng aswang, ay hindi nakawala si Tiyo. Nabitawan ni Tiyo ang baril. Matapos lumapat sa kanyang likod, ang naghahaba ang mga kuko ng aswang. At tuluyan ang napapikit matapos bugahan ng malagkit na laway. Agad akong iniwanan ni Lolo upang tulungan si Tiyo. Iyong karit na ibinigay ni Lolo sa akin kanina, iyon ang ginamit niya laban sa aswang na dumambak kay Tiyo. Walang awang ginilitan ni Lolo sa legang aswang. Pagkatapos nun, nagsipag-atrasan ng mga aswang na balak pa sanang sumugod. Nagmamadali naman akong lumabas, ngunit nanginginig ako habang pinulot ko ang baril ni Tiyo at sakay tinutok ko sa unahan. Nanginginig ang aking katawan. Napaantanda ng krus si Lolo matapos makita ang hindi mabilang-bilang ng mga aswang na nakakubli sa dilim. Maririnig pa rin ang hiyawan ng mga tao at nagtatakbuhan ng iba. Sige! Lapit! Lumapit kayo! Paghahamon ni Lolo at walang tigil na inihahagis ang mga dalang lana. Ilang sandali pa, tuluyang umatras ang mga aswang na para bang may nakitang labis nilang kinatatakutan. Epektibo talaga ang lana na ginawa ni Lolo. Maging sa aming mga kapitbahay ay tila nagsipag-atrasan na ang mga aswang. Tuloy-tuloy na isinasabi ni Lolo ang mga lana. Gumagana ang mga pangontra. Habang umaatras ang mga aswang, napansin ko ang isa na nakatingin sa may likuran ng bahay. Sinundan ko ng tingin ang direksyon na yun. At kung hindi ako pinaglalaroan ng paningin, may isang imahe ron na nakatayo. Hindi ko lamang maaninagan ng maayos dahil masyado nang madilim. Lalo na sa bahaging iyon. At tanging hugis na lamang ng katawan ang klaro sa akin. At tila mula iyon sa isang babae. Matilde. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po nating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At sa mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. Ganun din po sa mga writers po natin na tumutulong sa ating channel. Maraming salamat po. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin. Napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Maraming salamat. Kung maaari din po, pwede pong paki-share po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong batiin ng happy birthday po si Ma'am
Eliza Villanes. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Evans. Happy birthday po ma'am. More birthdays to come, more blessings and good health. Happy birthday po din. Shoutout din po kay Boss Deding Meral. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa mga taga-barangay Banban, Pekino, Kalinog, Iloilo. Shoutout po. At happy fiesta po. On May 27, happy fiesta po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Val Dayot. Shoutout din po kay Jepoy, kay Jessa, at kay Fritz. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang mga taga Vista Grande, Barangay Santa Cruz, Antipolo City, at sa Marcos family. Shoutout po from Boss Fernando Marcos. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jason Moslares. Shoutout po sa iyo, boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Dalisay Concepcion. Shoutout po sa inyo, ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jimmy Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang My Kokoro team. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Boss Jeric, kay Boss Lawrence, kay Boss JB, kay Boss Javier, kay Ma'am Angie. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagtulong. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Kuya Gio ng Muntinlupa. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jesse Manresa at sa misis po ni Boss Jesse. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant, din po sa may Bucandalia, Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout sa mga taga Muntinlupa po dyan, kay Boss Rolly, kay Boss Alan, kay Boss Ramil, kay SG Pampelo, Gomez, Reyes, at sa Cuerdo family from Albay. Shoutout po sa inyo dyan. Maraming salamat po. Happy listening to Villanes family, especially kay Lisa, Eric, Vani, Eddie, at kay Tandang Elena Villanes ng Bacolod from Boss Evans. Shoutout din po kay Boss Beshin 6045. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Marlon Perez, Kitito Boy. Salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo dyan. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Ruel Verano dyan po sa may Cebu. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Lola Cording ng Suha, San Teodoro, Oriental Mindoro. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Andy Galoso. Shoutout po. Shoutout din po sa tropang One Battle. Mula po kay Boss Ryan Valenzuela. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Biloy Sevilla. Kay Boss Raul Manderegma. Kay Boss Rundi Espiritu. Boss Oliver Sotel. Boss Nonoy Panesan. Boss June Lloyd de Los Angeles. Boss Stephen Sevilla. Boss CJ Kalikot. Kay Boss Reynante Escunya. Kay Boss Sam Tayas. Kay Boss Doc Cesar Eusebio. Shoutout po sa inyo dyan po sa may Blooming Treat, Dimasalang. Maraming salamat po sa pakikinig. Kay Boss Ryan Valenzuela, shoutout po sa iyo, boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Sol Luna. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pag-share po sa ating kwento. Salamat po, boss. At shoutout din po kay Boss Dipred. Boss, maraming salamat po. At kung may time po kayo, bisita lang po sa channel po ni Boss Dipred.
Deep Red Mystery Files. Magaganda po ang kwento ni Boss Deep Red. May time po kayo, bisita na po sa channel po niya. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Marlon Paro. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Malvin Esguera. Boss, shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Benji Cayetano. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po. Kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ariando Tamor. Kay Boss Christian Ed. At kay Boss Ferdinand Tamor. Diyan po sa May Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa Marcos family dyan po sa May Antipolo. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Fernando. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria. At kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa May Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Roel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Roel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa iyo. Boss Liay Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73, dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abiliar, may time po kayo, bisita ng channel po. Rochelle Abiliar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Look, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron Ron, and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May time po kayo, bisita na po sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Ploxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Blessed na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito po sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Joe GD, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po.
Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Mauna, shoutout po. Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Pigs, may time po kayo, bisita ng channel po ni Boss Mary Pigs. Ma'am Mirna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa Kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss DJ and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout po. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse, ang Manuel at Horror Stories, may time po, bisita lang po sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erika Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya Sword, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wency 666, shoutout po. Boss John Reina Zakati, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po din yung ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.